Sa isang disyerto, ang pamilyang ito ay nagdarasal bago kumain. Sa sandaling ito, ang kanilang bahay ay biglang umuga ng malakas. Ngunit, hindi ito isang lindol. Ito ay isang hukbo ng mga bampera na umaatake. Kinuha ng asawang lalaki ang baril upang protektaran ang kanyang pamilya. At itinago ng asawang babae ang kanyang anak na babae sa silong. Tanging tunog ng away at iyawan ang narinig na kinakatukutan ng dalaga. Kalaunan ay natahimik ang paligid ng bahay. Ang nakakatakot na lalaking ito ay dumidikit sa dalaga. Dumating ang isang lalaking nakasombrerong itim at hinagis siya. Ang batang babae ay nagmakaawa sa lalaking bampera na pakawalan siya. Ngunit sinabi ng bamperang lalaki na ang kanyang tiyuhin ay isang mangangaso ng bampera, kaya't hindi siya pwede patawarin ito. Sa loob ng isang taon, ang giyera sa pagitan ng mga tao at bampera ay hindi natigil mula sa edad ng mga pinamulang armas hanggang sa edad ng baril. Kaya naman, ang giyera sa pagitan ng dalawang nilalang sa mundo ay naging magulo. Sinanay ng simbahan ng mga pare upang makipaglaban sa mga bampera. Ang mga pareng ito ay may kanya-kanyang kakayahan. Sa kanila umaasang ang sitwasyon ng mga tao ay maligtas. Ang mga pinuno ng simbahan ay takot sa mga kakayahan ng pare. Sa makatuwid, matapos ang giyera ay nabuwag ang mga pare. Bawal silang umalis sa banal na lungsod. Kapag may nagtangkang umalis ay parurusahan sila ng simbahan. Ang maswerteng nakaligtas sa giyera ay nanirahan sa lipunan teokratikum mula noon. Ang paring ito ay dating pinakamalakas sa mga pare. Ang batang babae na kinuha ng mga bampera ay ang kanyang anak na babae. Dahil sa giyera, iniwan niya ang kanyang asawa at anak na babae upang sumali sa simbahan. Gayunpaman, pagkatapos ng digmaan ay hindi na siya pinakawalan ng simbahan. Sa makatuwid, ang kanyang kapatid ang nag-alaga sa kanyang pamilya sa loob ng 18 taon. Si Hick, ang kasintahan ng kanyang anak na babae, ay isang pulis na lumipat sa bayan. Ipinarating niya ang masamang balita sa pare. Nagmamadali siyang pumunta ng simbahan at nagsusumano na ibalik ang kanyang posisyon upang makapagsiyasat siya sa pag-ataking ito. Ngunit, ang matandang pinuno ay hindi naniwala sa kanyang kwento. Siguradong sinalakay na ng mga bampera ang kanyang pamilya. Binalaan siya ng matanda na ang pagtataksil sa simbahan ay laban sa Diyos. Hindi pinapayagan ng simbahan na magkaroon ng anumang banta. Dumating ang mga sundalo upang arestuhin siya. Galit niyang hinugot ang kadena sa kanyang mga kamay at ginamit ang kanyang banal na bilis upang pabagsakin ang lahat ng mga sundalo. Nang talunin niya ang huling sundalo, ang huling bakal na jade ay nahulog sa lupa. Mabilis niyang kinolekta ang kanyang mga gamit. Sumakay sa motor at umalis sa banal na lungsod sa hindi kapanipaniwalang bilis. Ang ganitong uri ng motor ay hindi pinapatakbo ng gasolina ngunit pinapagana ng solar. Sinubaybayan nila ang mga bampera sa isang kastilyo nang atakihin sila ng mga bampera. Ngunit ang hangarin nila ay pigilan sila hanggang sa gabi. Hinila ng pare ang Biblia at nagsimulang manalangin. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig nang biglang maraming mga krus ang lumabas sa Biblia. Sinalo ng pare ang mga krus sa impapawid at tinapon sa mga bampera. Naglalao ang mga bampera kapag sila ay tinatamaan ng mga krus. Isang bampera ang sumugod sa kanya. Sinaksak niya kaagad ito ng isang punyal. Isa pang bampera ang nais lumapit sa kanya. Ang leeg nito ay direktang nabasag. Ang huli ay alam nito na hindi siya kayang talunin kung kaya't naglaho ito sa dilim. Mayroong 50 bampera dito subalit 5 lang ang napatay nila. Nasaan ang iba pang mga bampera? Nagpasya silang puntahan ang mga pugad nito upang alamin ang dahilan. Ang maniyebe na bundok na ito ay ang pugad ng mga bampera. Mukhang isang libingan na higit pa sa isang bundok. Ang pare ay nagtapon ng isang flashlight at pagkatapos ay tumalon pababa. Naramdaman niya ang isang anino na dumaan sa likuran niya. Hindi nagtagal pagkatapos nito, ang pagkakakilanlan ng anino ay nahayag. Siya ay ang babaeng pare na may parehong tattoo sa kanya. Ang kasama niya dati na si Maggie Q. Pagkatapos niyang makatakas sa banal na lungsod, iniutos ng simbahan sa 4 na pare na habulin siya. Ngunit hindi sila naniniwala na ang pare ay magtatraidor. Sa sandaling ito, ang isang putok ng baril ay umalingaw-ngaw. Si Hicks ay nakatagpo ng isang bampera. Ito ay isang bantay na bampera. Malaki ang katawan nito kaya hindi gaanong mabilis ang paggalaw nito. Ang bawat pare ay may kanya-kanyang kakayahan. Pumikit ang pare habang magkadikit ang mga daliri niya. Ipinapahiwatig nito na gagamitin niya ang kanyang mga kasanayan. Mabilis siyang tumakbo papunta sa bampera
Alam ni Maggie Q ang kanyang mga plano kaya naghagis siya ng 2 bato. Pagkatapos ay hinila ng pare ang kanyang 2 espada at lumipad patungo sa bampera at nilaslas niya ito ng maraming beses. Kung may bamperang bantay sa labas ay siguradong may mga imperyo sa yungib. Patuloy silang pumasok sa loob upang mag-imbestiga. Sa dulo ng pasilyo ay may isang silid ng paanakan. Ngunit ang mga bampera ay mahabang panahon nang wala. Naghukway din sila sa isang bundok. Ang bayan na ito ay isang istasyon ng pagkain para sa mga bampera. Dumating ang mga tauhan ng mga pare at nakipaglaban, ngunit isa sa mga pare natagpuan nilang nakabitin sa isang krus. Ang mga bampera ay nagtatago lamang sa mga karwahe ng tren. Kumikilos sila sa araw at humihinto upang manghuli sa gabi. Ang sunod na patutunguhan ng tren ay ang banal na lungsod. Ang tanging paraan upang pigilan sila ngayon ay ang pasabugin ang tren gamit ang motorsiklo habang hinahabol nila ang tren. Pagkatapos ng maikling panahon, naabutan nila ang tren na tumatakbo sa disyerto. Sumakay si Maggie Q sa harap ng tren upang pasabugin ang daanan ng tren. Sumakay si Hicks sa karway mula sa likuran at nandoon ang napakaraming mga hindi pa napipisang mga bampera, kung kaya't maingat siyang gumapang. Nang makaakyat ang pare sa bubong ng tren, ay naroon naghihintay ang lalaking nakaitim na sombrero. Ano ang sitwasyon nito? Yan ang kapareha niya na kinaladkad sa harap niya ng mga taon na ang nakalipas. Sa taong iyon, dahil ang lalaking nakaitim na sombrero ay isang mabuting pare, siya ay nahuli ng reyna ng mga bampera. Binigyan siya ng reyna ng dugo, ngunit hindi niya inaasahan na makakalikha siya ng isang bampera na maaaring mabuhay sa sikat ng araw. Mula noon, ang lalaking ito ay naging mahalaga sa reyna. Siya ang naging pinuno ng hukbo ng reyna. Kinuha niya ang anak na babae ng pare dahil nais niyang sumali ang pare sa kanyang hukbo. Siyempre, imposible yon. Nagsimula na silang maglaban, tumalon ang lalaking bampera at gumamit ng isang malakas na sipa sa hangin upang sipayan ang pare. Mabilis na nakipaglaban ang pare, ngunit hindi sapat ang kanyang lakas na lumaban. Ang bampera ay halatang dalubhasa sa kasanayan sa pag-iwas sa lahat ng mga pagsuntok ng pare na tumatama lamang sa hangin. Kasalungat ito, ang pare ay nakakuha ng isang mabigat na suntok. Samantala, nailagay na ni Maggie Q ang bomba sa tren. Ngunit, isang pangkat ng mga bampera ang nakasakay sa motor patungo sa kanya. Sinipa ni Maggie Q ang isang bampera. Kinuha niya ang kanyang sandata at pinatay ang pangalawa. Kakayahan niya ang pagkontrol sa bakal na latigo. Isang bampera ang kanyang itinaasahing papawid ng kanyang latigo. Lumingon siya sa paligid habang hila ang latigo at ang bampera ay nagkapira-piraso. Sa kanilang pakikipaglaban, isang bampera ang sumira sa bomba. Sinira ng pare ang sahig at umakyat ito. Binasag nila ang pintuan upang makapasok sa karwahe ng lalaking bampera. Sinipa ng lalaking bampera si Hicks palabas ng karwahe, habang lumagpak naman ng pare sa sahig. Ang kanyang anak na babae ay nakikipaglaban upang makatakas mula sa lalaking bampera. Gumamit siya ng kutsilyo upang saksakin ang lalaking bampera. Ngunit, mabilis niyang napigilan ito at sinabi din nito sa kanya na ang pare ang totoo niyang ama. Habang gulat siya sa narinig, ay ibinagsak siya ng lalaking bampera. Pagkatapos ay binuhat niya ang pare at ibinitin sa dingding. Kinuha niya ang dalaga at tumalon palabas ng karwahe. Ang banal na lunsod ay nasa harap niya na. Nagpasya ang lalaking bampera na limasin ang dugo ng batang babae bago pasukin ang banal na lungsod. Sa pagbabalak pa lang niya ay inihagis ng pare ang kutsilyo at tumusok ito sa kanyang liig. Nahulog ang batang babae sa tren. Tumalon ang pare pababa upang hawakan ang kamay nito. Nang akmang sisipain siya ng lalaking bampera palabas sa tren, si Maggie Q ay nakasakay sa isang motor patungo sa ulunan ng tren na puno ng bomba. Niyakap ng pare ang kanyang anak na babae at tumalon sa tren. Tumalon din si Maggie Q mula sa motorsiklo bago ang pagsabog. Ang kakilakilabot na pagsabog ang sumira sa tren, kasama ng pagwasak ng apoy ang lalaking bampera. Nagwakas din ang panganib. Nagising ang batang babae habang kandong ng pare. Dumating si Hick at niyakap ang kanyang minamahal na babae. Ang kanilang pagmamahalan ay tinanggap na may pagpapala ng pare. Si Maggie Q ay dahan-dahan lumabas mula sa usok. Lahat sila nakaligtas sa pagsabog. Kalaunan ay hinagis ng pare ang ulo ng bampera sa harap ng matandang pinuno. Sa kabila ng malinaw na ebidensya, ang matandang pinuno ay nagbatigas pa rin. Tuluyan na wala ang kanyang pananalig sa simbahan at umalis na siya. Wala sa tren ang reyna ng mga bampera. Sa makatuwid, ang digmaan ay hindi pa tapos at ito ay nagsisimula pa lamang. Ipinaalam ni Maggie Q sa lahat ng mga pare na magsama-sama ulit sila at maghahanda para sa darating na gyera. Inilalantad ng pelikula ang mga panuntunan diktador ng simbahan na laban sa simbahan ay laban sa Diyos. Kapag ang pananampalataya ay naging kasinungalingan, wala na rin itong saysay. Dito nagtatapos ang ating kwento.